Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 66. Flame Mantra. Pagkatapos ng mahabang panahon na nakahiga sa nagyayelong, malamig, batong sahig, sa wakas ay nakahinga si Xiaoyan. Ang tunay na kaligayahan na nakaplaster sa kanyang mukha ay mahirap itago habang sinusuri niya ang kanyang manhid na mga binti bago muling pumasok sa isang training posture. Huminga ng malumanay si Xiaoyan at dahan-daang ipinikit ang kanyang mga mata, hinayaan niyang unti-unting bumaon ang kanyang iniisip sa mga misteryo ng kanyang katawan. Inner View. Isang support technique na natatangi sa mga nasa Daoshi level at mas mataas. Kung mas malaki ang lakas ng isang tao, mas malalim ang magagawa ng isa na tuklasin at maarak ang mas malalalim na misteryo ng katawan ng isang tao. Ang kanyang mga pag-iisip ay pumasok sa kanyang tiyan, kung saan dahan-daang gumalaw ang isang malagatas na puting palm-sized na vortex. Ang kulay cream na puting enerhiya ay umikot sa paligid ng vortex sa isang malabong ambon. Pinagmamasdan ang maliit na vortex sa kanyang mga iniisip, si Xiaoyan ay tumango siya ay nasisiyahan. Kahit na ang vortex ay maliit, ang enerhiya na nasa loob nito ay higit sa 10 beses na mas malakas kaysa sa kung ano ang mayroon siya noong siya ay ika-9 na Duanqi. Ang Daoshi at ika-9 na Duanqi ay may iba't ibang katangian. Ang enerhiya na naasimilasyon bago maging isang Daoshi ay talagang tinawag na Daoziqi, pagkatapos maging isang Daoshi, ang na-assimilated na enerhiya ay kilala na ngayon bilang totoong Daoqi. Bagamat may isang salita lamang ang pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga pangalan, ang tunay na pagkakaiba ay katulad ng paghahambing ng langit sa lupa, ganap na walang kapantay. Sinasadya ni Xiaoyan ang kanyang mga iniisip na kontrolin ang vortex. Sa ilalim ng kontrol nito, ang isang sinulid ng gatas na puting Daoqi ay mabilis na nakuha mula sa vortex at pinayagang umikot sa paligid. Patuloy na kinokontrol ang vortex, ginagawa itong bumubulwak at sumisipsip pabalik sa Daoqi sa kanyang mga iniisip, dahan-daang tumaas ang karunungan ni Xiaoyan. Nang nasiyahan lamang siya ay sa wakas ay itinigil ni Xiaoyan ang parang larong pagsasanay na ito at inalis ang kanyang mga iniisip sa kanyang katawan. Ang kanyang mahigpit na nakapikit na mga mata ay biglang bumukas, nagsiwalat ng parang gatas na puting liwanag na nagtagal ng halos 10 segundo bago nawala sa loob ng kanyang itim na mga balintataw. Pagkatapos ay ibinuka ni Xiaoyan ang kanyang bibig upang iluwa ang isang subo ng madilim at maruming hangin, pagkatapos ay kapansin-pansing lumiwanag ang kanyang kutis. Iniikot ang kanyang ulo mula sa gilid patungo sa gilid upang iunat ang kanyang leeg. Maririnig ang mga tunog ng crack na gumuhit ng ngiti mula kay Xiaoyan. Habang iniangat niya ang kanyang ulo upang tingnan ang makamulto na figure ni Yao Lao na lumulutang sa labas lamang ng kuweba, ngumiti si Xiaoyan at sinabing, "Tagumpay. Ito ay iyong magandang kapalaran na matagumpay na na-condensed ang isang chi vortex sa iyong unang pagsubok." Sagot ni Yao Lao sa walang pakialam na tono habang tinatango niya ang kanyang ulo. "Mas parang umaasa ako sa sarili kong kakayahan." Sagot ni Xiaoyan habang niluwagan niya ang kanyang mga balikat. Bigla niyang naalala ang isang bagay na sumilay sa kanyang mukha. Iniunat niya ang isang kamay, medyo nahihiya siyang nagtanong. "Guro, naabot ko na ang antas ng Daoshi, hindi ba oras na para bigyan ako ng chi technique?" Inilibot ni Yao Lao ang kanyang mga mata. Lumutang ang kanyang katawan sa kuweba at dahan-dahan siyang umupo sa harap ni Xiaoyan. Nag-isip siya sandali bago siya nagtanong na may game time na ekspresyon. "Anong chi technique ang gusto mo?" "Well, ang bagay na mas kakaiba kaysa sa isang heaven tier chi technique, ang isa na maaaring mag-evolve." Napakamot ng ulo si Xiaoyan at nagtanong sa medyo nahihiyang tono. Nang marinig si Xiaoyan, sumilay sa mukha ni Yao Lao ang pagtatalo at sa hindi inaasahang pagkakataon, nanatili siyang tahimik. "Master, anong problema? Nagsinungaling ka ba tungkol sa chi technique na iyon?" Nang makita ni Xiaoyan ang mukha ni Yao Lao, hindi naiwasang magtanong ni Xiaoyan. "Ang chi technique na sinabi ko sa iyo, ay talagang maaaring mag-evolve, hindi kita niloko." Bulong ni Yao Lao. Nang marinig ni Yao Lao na kumpirmahin ang kanyang tanong, isang pakiramdam ng kaligayahan ang bumalot sa mukha ni Xiaoyan. Pinaihit niya ang kanyang mga kamay, maingat siyang nagtanong. "Kung gayon, maaari mo bang hayaan akong gamitin ito?"
Ang kakaibang chi technique na ito ay talagang maaaring mag-evolve ngunit ang panganib ay napakataas. Bulalas ni Yao Lao pagkatapos na tumahimik ng mahabang panahon. Nang makita ang hitsura ni Yao Lao, dahan-daang binawi ni Xiaoyan ang kanyang kamay at nagtanong. Gaano kataas? Mapait na ngumiti si Yao Lao. Sa buhay ko, hindi pa ako nakakita ng sino mang nagsasanay ng chi technique na ito o nakarinig tungkol sa sino mang gumagamit ng chi technique na ito. Kaya, hindi ko alam kung gaano kataas ang panganib, gayunpaman, sa aking karanasan at kapag nakita ko ang kahirapan ng teknik na ito, sasabihin ko na ang pinakamataas na rate ng tagumpay ay hindi hihigit sa 20%. 20%. Nanigas ang mukha ni Xiaoyan. Ganon ba kababa? Napabuntong hininga si Yao Lao at tumango. Natatakot ako na ganoon kababa. Nakangiti ng mapait at minamasahe ang kanyang noo, at ubili pa rin si Xiaoyan na isuko ang pagkakataong matuto ng isang umuusbong na chi technique. Masyadong malaki ang tukso para sa isang chi technique na maaaring maging isang heaven tier chi technique. Guro, maaari mo ba akong bigyan ng pangkalahatang ideya ng chi technique na ito? Pinagsalikop ni Yao Lao ang kanyang mga palad at bamulong pagkaraan ng ilang sandali. Ang mga kinakailangan ng chi technique na ito para mag-evolve ay may kaugnayan sa heavenly flames na sinabi ko sa iyo noon. Naningkit ang mga mata ni Xiaoyan at tumahimik siya habang nakikinig ng mabuti. Okay, nakuha ko itong Dao Chi technique sa isang aksidente. Ang chi technique na ito ay orihinal na walang pangalan. Gayunpaman, binigyan ko ito ng pangalan na tinatawag na Flame Mantra. Hanggang dito, sinubukan ni Yao Lao na itago ang magkahalong ekspresyon sa kanyang mukha. Tila ang proseso para makuha ang Dao Chi technique na ito ay hindi kasing dali ng sinabi niya dati. Talagang maaaring mag-evolve ang Flame Mantra, ngunit ang isa sa mga paunang kondisyon nito ay kailangan nito ng Heavenly Flame, bilang raw material. Sa bawat ebolusyon, kailangan nitong lunukan ang isang uri ng Heavenly Flame. Medyo naging magaspang ang boses ni Yao Lao. Kailangan mong malaman na ang Heavenly Flames ay ilan sa mga pinakamarahas na anyo ng enerhiya sa mundong ito. Kahit na mahanap mo ito, walang makakagarantiya na malalamon mo ito. Noong nakaraan, nang matuklasan ko itong bone-chilling flame, halos masunog ako ng buhay hanggang sa kawalan nito. Ang pinaka-nakakatakot na bahagi ng method na ito ay ang pangangailangang intindihin ang iba't ibang Heavenly Flames. Kahit sino sa Heavenly Flames ay maaaring maglagay ng dawwang sa bangin sa pagitan ng buhay at kamatayan, hindi ko maisip kung ano ang mangyayari sa isang tao na mayroong dalawang uri ng Heavenly Flames sa kanilang katawan. Sa pagtitig sa hindi maarak na hitsura ni Yao Lao, si Xiaoyan ay natakot ding nanigas, nilunok ang Heavenly Flames para mag-evolve. Kalokohan, ni hindi mo matiyak kung kaya mong ubusin ang apoy o kung susundin ka ng apoy. Ang gumawa ng chi method na ito ay dapat na isang baliw na tao. Bagaman ang teknik na ito ay mapanganib sa kabila ng iyong pinakamaligaw na mga pangarap, hindi ako nagdududa sa potensyal nito. Kung ito ay tunay na pinagkadalubhasaan. Sa kontinente ng Dao Chi, maliban sa ilang mga irregular, walang ibang makakapareha mo. Napabuntong hininga si Yao Lao. Tumango si Xiaoyan, bahagyang humanga sa potensyal nito. Kung ang isang tao ay kayang kontrolin ang ilang uri ng Heavenly Flames, kahit isang Dao Sheng ay hindi maglalakas loob na gawing basta-basta ang taong iyon. Siyempre iyon ay kung ang isang tao ay hindi muna matupok ng Heavenly Flames. Tinitigan si Xiaoyan, nag-alinlangan sandali si Yao Lao bago nagtanong. Ngayon, gusto mo pa bang matutunan ito? Bahagyang nanginginig si Xiaoyan sa katahimikan. Battle Through the Heavens. Kabanata 67. Pagpili. Tungkol sa Flame Mantra, talagang ayaw itong talikuran ni Xiaoyan. Pagkatapos ng lahat, upang makapag-evolve sa isang Tian Dao Chi technique, ang kakayahan ay talagang nakakaakit. Sa napakalaking kontinente ng Dao Chi na ito, ang isang Tian Rank Dao Chi technique ay katumbas ng tiket para maging pinakamalakas. Kahit na ang pamamaraan ng Chi ay makapangyarihan, ang rate ng tagumpay ay hindi kahit na 20%. Ang katotohanan ito ay magpapapahina sa loob ng karamihan sa mga tao. Sa kanyang 10 daliri na mahigpit na nagsalubong, patuloy na nagbago ang mukha ni Xiaoyan, tumatalbog sa pagitan ng pag-aalinlangan at pagkabalisa.
Pinagmamasdan ang pangamba sa mukha ni Xiaoyan ng mahinahon, ang matandang mukha ni Yao Lao ay nagpakita rin ng magkahalong ekspresyon. Pagkaraan ng ilang sandali ay mahina siyang bumantong hininga. Ang bagay na ito ay maaari lamang magpasya sa iyong sarili. Hindi ko rin gustong makialam ng labis. Gayunpaman, gusto kong itanong sa iyo ang isang bagay. Ano ang iyong nararamdaman sa batang babae na si Zon-er? Nagulat siya nang tanungin siya tungkol sa isyong ito ni Yao Lao. Medyo namula ang mukha ni Xiaoyan. Binuksan niya ang kanyang bibig pagkaraan ng ilang sandali at may pilit na ngiti, sinabi niya. Guro, bakit mo biglang itinanong ang tungkol dito? Si Zon-er ay ang aking nakababatang kapatid. Sa kanya, anong nararamdaman ko? Sa mga huling salitang iyon, tila nakaramdam ng kahinaan si Xiaoyan. Hihihi, kapatid. Alam mo rin na wala kang kahit kay-titing na kadugo sa kanya. Ang magandang dalagang ito ay mga 15 o 16 na taong gulang pa lamang, ngunit ang mga batang henerasyon ng Shao Clan ay hinahangaan na siya ng walang katapusan. Kapag siya ay lumaki na, ano pa ang masasabi? Sa pagsasalita hanggang dito, sinulyapan ni Yao Lao si Xiaoyan. Nakangiting mahinang sinabi niya. Kung iisipin mo ang posibilidad na balang araw ay mapang-asawa siya ng ibang lalaki. Ano ang mararamdaman mo? Pilit na ngumiti sa kanyang mukha, dahan-dahang itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga kilay. Nagpakawala siya ng mahinang hininga at mamulong. Mukhang medyo mahirap tanggapin. Hihihi, dahil pakiramdam mo medyo mahirap tanggapin kaya sa puso mo hindi mo lang siya iniisip na nakababatang kapatid mo lang. Nakangiti si Yao Lao pero hindi nakangiti habang nagsasalita. Namumula na naman ang mukha niya, hindi nakaimik si Xiaoyan at medyo bamulong siya. Walang magawang ibinoka ang kanyang mga braso na may pilit na ngiti, sinabi niya. Guro, ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Lahat ng iyon ay para maalis ang iyong isipan tungkol sa kung ano ang nararamdaman mo para sa kanya. Dahil ikaw at siya ay mayroon ng hindi malinaw na pag-iisip, dapat mong husgahan ang iyong sariling lakas at ang iyong potensyal sa pag-unlad. Napalunok si Yao Lao, napalunok at medyo may pag-aalinlangan na nagsalita. Medyo nakakatakot ang background ng babae. Hindi ko alam ang eksaktong katotohanan tungkol sa background niya. Kahit papaano, ang maliit na Shao Clan ay may relasyon sa kanila. Gayunpaman, ito lang ang hindi makakapuno sa malawak na agwat sa pagitan ninyo. Ang gap ng katayuan sa pagitan ninyong dalawa ay talagang napakalaki. Kahit na ang mga taong iyon ay hindi ka sumasang-ayon. Nakapikit, pinag-intersect ni Xiaoyan ang kanyang mga palad at hinawakan ito ng mahigpit. Ang kontinenteng ito ay isang mundo kung saan iginagalang ang lakas. Ang pagkakaroon ng lakas ay ang pagkakaroon din ng dignidad. Noon ay nakita mo ang pag-uugali ni Nolan Yanran. Ang dahilan kung paano siya nagagawang umarte ng napakayabang at kung paano niya nagawang maliitin ka ay dahil sa kanyang pinagmulan. Ang kanyang lakas ay higit sa iyo. Sa pagtingin sa hitsura ni Xiaoyan, bumantong hininga si Yao Lao sa taos puso at tame time na mga salita. Ang kapangyarihan sa likod ni Zon-er ay mas nakakatakot kaysa sa faction of the Mystic Cloud. Sa makatuwid, sa kanilang mga mata, ikaw ay isa lamang uod. Kahit na ikaw ay may namumukod tanging talento, hindi nila malamang na makita ka bilang isang bagay na mahalaga. Tunay, sa paglipas ng mga taon, nakakita na sila ng maraming napakahusay na talento. Kung magagawa mo lamang silang takutin ang iyong lakas, matutupad mo ba ang iyong hiling? Hinawakan ni Xiaoyan ang kanyang ilong at nagkibit-balikat, mahinang nagtanong. Ang pagsasanay ba sa flame mantra ay magbibigay sa akin ng ganoong uri ng kapangyarihan? Sa totoo lang, sa pamamagitan lamang ng matagumpay na pagsasanay ng flame mantra magkakaroon ka ng pagkakataong iyon. Umiling si Yao Lao at dumilat muli. Bahagyang bumantong hininga, inayos ni Xiaoyan ang kanyang baba. Ang ngiti ng matikas na babae noong mga nakaraang araw ay dahan-dahang lumitaw sa kanyang mga mata. Umalangaw-ngaw sa kanyang tenga ang malapilak na kampanang halakhak. Napabuntong hininga si Xiaoyan at mapait na ngumiti at sinabing, marami nang sinabi ang guro at hindi pa rin ito nakikialam sa aking desisyon. Hihihi. Hinaplos ni Yao Lao ang kanyang lanta at matanda na mukha habang siya ay nagpakawala ng nakakainis na tawa. Bahagyang napahiya, sumagot siya.
Okay, inaamin ko na baka may intensyon akong akitin ka, ngunit sa aking pananaw, talagang umaasa ako na sanayin mo itong flame mantra. Dapat mong malaman na ako sa kasalukuyan ay isa lamang espiritu, di ba? Ibinuka ni Yao Lao ang kanyang mga braso habang nagtatanong. Tumango si Xiaoyan. Maaaring namatay ang ibang tao, ngunit dahil mas malakas ang pangunawa ng aking kaluluwa kaysa sa iba, kakaibang nakaligtas ako sa ganitong anyo. Mapait na ngumiti si Yao Lao na parang kinukutya niya ang kanyang sarili. Hindi ko gustong mamuhay sa ganitong paraan, ang bawat araw ay parang isang peking at walang laman na ilusyon para sa akin. Mayroon pa akong mga bagay na dapat kong personal na magawa, sa makatuwid, kailangan kong umalis sa ganitong estado ng espiritu. Gusto ng guro na mabuhay muli. Napakurap si Xiaoyan na bahagyang hindi makapaniwala. Natigilan, nagpatuloy siya. Sa mundong ito, dapat wala nang makakapagbuhay sa mga patay, tama ba? Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ganoon talaga. Tumango bilang pagsang-ayon, isang madamdaming ekspresyon ang lumitaw kay Yao Lao habang siya ay nagpatuloy. Gayunpaman, ayon sa ilang hindi malinaw na paglalarawan ng flame mantra, kung matagumpay na makabisado, ang isang tao ay magagawang pagsamahin ang ilang uri ng heavenly flames upang bumuo ng isang katawan na maaaring tahanan ng isang espiritu. Ang pagkakaroon ng ganoong katawan, ay isang uri ng muling pagsilang para sa akin. Sa singsing, tiniis ko ang hindi mabilang na taon sa mundong walang liwanag sa araw na umaasa na balang araw makatagpo ang isang taong may sapat na pangunawa ng kaluluwa na kayang matugunan ang aking mga kinakailangan. Napakaswerte ko na sa wakas ay nakilala kita. Isang malalim na kalungkutan ang nakaukit sa mga linya ng kulubot at matanda na mukha na iyon, kahit na ito ay mapapansin lamang ng isang napakamapagmasid na tao. Tinitigan ni Yao Lao ang itim na pares ng mga mata ni Xiaoyan na nakatitig sa kanya, ngumiti ng mapait, nagpatuloy siya. Hihihi, kunin mo na lang ang mga salitang ito bilang walang ginagawang pag-ungol ng isang matanda. Nako, kahit na sinabi kong hindi ako makikialam, sa huli, hindi ko maiwasang magsalita, ako nga talaga. Malungkot na umiling-iling, iniunat ni Yao Lao ang kanyang mga kamay na nanginginig. Sa isang maliit na alon, isang itim at isang pulang scroll ang bahagyang kumislap habang lumilitaw ang mga ito sa bawat kamay. Ang pulang balumbon ay isang apoy na may kinalaman sa Low Di Chi method habang ang itim na scroll ay ang flame mantra. Nakangiti si Yao Lao habang nakataas ang dalawang kamay. Bahagyang lumambot ang kanyang lantang mukha nang malumanay niyang sinabi. Gumawa ka ng sarili mong pagpili at pag-isipan ang mga salik na nagtutulak sa iyo, basta't tandaan mo na anuman ang iyong piliin, palagi kang magiging alagad ko at hinding-hindi kita sisisihin dito. Nakasuporta ang palad ni Xiaoyan sa kanyang baba habang nakatitig siya sa dalawang kumikinang na scroll sa kanyang harapan. Pagkaraan ng mahabang panahon, dinilaan niya ang kanyang mga labi at tinatamad na itinaas ang kanyang mga balikat habang nakangiti. Bagaman natatakot ako sa kamatayan, walang kapangyarihan ay walang karangalan. Tumanggi akong dumaan muli sa uri ng kahihiyan na ibinigay sa akin ni Nolan Yanran noong araw na iyon. At gayon paman, kahit na hindi ito maayos, maaari akong palaging lumipat sa isa pang chi method. Umiling, isang napakatalino ng ngiti ang sumilay sa maselang mukha ni Xiaoyan. Sa bahagyang pula at basang mga mata ni Yao Lao, makikita ang figure ni Xiaoyan na iniunat ang kanyang kamay upang mahigpit na hawakan ang itim na scroll. Nang hawakan ng kanyang kamay ang scroll, napalitan ito ng isang stream ng impormasyon na direktang bumuhos sa ulo ni Xiaoyan. Battle Through the Heavens. Kabanata 68. Fallen Heart Flame. Sa makitid na kuweba, nakapikit si Yao Lao na pinanood habang sinasanay ni Xiaoyan ang kanyang Dao Qi. Pinunasan ng kanyang mga kamay ang kanyang mapupulang mata, alam ni Yao Lao na isa siya sa mga dahilan kung bakit pinili ni Xiaoyan ang mapanganib na pamamaraan na ito. Namuo ang mga emosyon sa loob ng dati niyang puso nang humarap siya sa langit. Sa mahinang buntong hininga, bumulong siya. Magtiwala ka, tiyak na aalagaan kita sa pinakanamumukod tanging alchemist. Pagkatapos gumawa ng tagumpay upang maging isang Dao Shi, ang isa ay magkakaroon ng mga kwalifikasyon upang magsanay ng isang chi method. Pagkatapos magsanay ng teknik,
ang walang attribute na milky white na Dao Qi sa loob ng katawan ay magbabago sa parehong katangian tulad ng nakapractice na teknik. Ang isa ay hindi nangangailangan ng masyadong maraming oras para sa unang pagbabago ng Dao Qi, kaya makalipas ang halos 2 oras, dahan-daw ang iminulat ni Xiaoyan ang kanyang mga mata mula sa kanyang cross-legged sitting position. Sa pagsasanay ng Dao Qi technique, si Xiaoyan ay mukhang puno ng sigla at sigla kumpara sa dati. Sa sobrang saya, ang kanyang maselang mukha ay lalong nagningning sa ningning ng isang magandang piraso ng jade. Ilang beses na kumurap si Xiaoyan habang ang kanyang mga mata ay nag-adjust sa liwanag sa kuweba na naging mas maliwanag kaysa dati. Bahagyang ngumiti, alam niya na ang pagtaas ng sensitivity na ito ay dahil sa pagsasagawa ng Qi method. Nagtagumpay ka ba? Tanong ni Yao Lao na may ngiti sa labi. Oo. Tumanggaw si Xiaoyan habang inilahad niya ang isang patas na palad. Ang Qi vortex sa loob ng kanyang katawan ay umikot, habang ang daloy ng maputlang dilaw na Dao Qi ay umalis sa puyaw ng tubig bago tuluyang huminto sa isang acupuncture point sa kanyang palad. Ang pagiging materyal ng Dao Qi ay makakamit lamang ng mga nakamit ng kahit man lang ang antas ng Dadoshi. Ang kasalukuyang Xiaoyan ay malinaw na hindi nagtataglay ng antas ng lakas, kaya ang Dao Qi sa kanyang katawan ay hindi lumabas mula sa acupuncture point sa kanyang palad. Nanatili ang Dao Qi na naging dahilan upang ang makatarungang palad ni Xiaoyan ay unti-unting nababalot sa isang mapusyaw na dilaw na kislap, tulad ng halos masunog na kandila, na halos hindi nakakalat sa kadiliman. Banayad na dilaw ang kulay ng apoy na may kinalaman sa Luhuang Qi method. Kung mas mataas ang ranggo ng Qi method, mas malalim ang kulay. Habang nakatingin ang kanyang mga mata sa maliit na dilaw na liwanag sa kanyang palad, walang magawang umiling si Xiaoyan. Pag-angat ng kanyang ulo, pinilit niyang ngumiti habang sinasabi. Bago mag-evolve ang flame mantra na ito, ang aking Dao Qi ay magiging mas mababa ang ranggo kaysa sa halos lahat ng iba. Hindi na kailangang isaalang-alang ang mga nasa mas mataas na antas, hindi ako makasigurado na mananalo sa isang taong kapareho ng antas na nagsanay ng Zuan level method. Kahit na ang flame mantra ay nasa low huang lamang ngayon, ang lakas nito ay hindi matatalo sa isang middle huang. At saka, kahit na mahina ang Qi method, hindi ba mayroon ka pa ring Dao techniques? 3 Zuan level Dao techniques ay sapat na upang mapunan ang agwat sa iyong method. Napangiti si Yao Lao habang inaalo niya si Xiaoyan. Di nagtagal pagkatapos niyang idagdag ang isang babala. Dahil ang iyong Qi method ay mas mababa kaysa sa iba, nangangahulugan din ito na ang iyong mga antas ng pagtitiis ay hindi maikukumpara sa kanila. Sa makatuwid, sa mga darating na laban, kailangan mong maging mas mahusay, wala nang nasasayang na paggalaw at bawat galaw ay dapat naglalaman ng iyong buong puwersa sa likod nito. Siguraduhing tapusin ang bawat laban ng mabilis. Tumanggaw si Xiaoyan bilang pag-unawa, gayunpaman, ang kanyang mukha ay kumunot na parang nanlulumo pa rin. Nang makita ang hitsura nito kay Xiaoyan at alam ang kanyang personalidad, walang magawang umiling si Yao Lao. Nang walang ibang alternatibo, maaari lamang niyang bayaran ang presyo at sabihin. Kapag lubusan mong napag-aralan ang 3 Dao techniques na taglay mo ngayon, bibigyan kita muli ng bagong Dao technique. Mas kakagat ka pa kaysa sa kaya mong nguya ngayon, dapat maintindihan mo ang prinsipyong ito, di ba? Anong rank? Nagningning ang mga mata ni Xiaoyan habang maingat na nagtatanong. Galit ngunit masaya sa maingat na hitsura ni Xiaoyan, hinaplos ni Yao Lao ang kanyang balbas at malamig na bumantong hininga. Ang sasabihin ko lang ay hindi ito bababa sa antas ng Octane Blast. Sa mga salitang ito, agad na nagliwanag ang mukha ni Xiaoyan na parang araw. Ang Octane Blast ay isang High Zuan Dao technique, ano ang mas mataas kaysa doon? D-level. Kahit na ang D-level ay isang grado lamang na mas mahusay kaysa sa High Zuan level, ang distansya sa pagitan ng dalawa ay kasing lapad ng Grand Canyon. Sa sapat na kayamanan at kaunting swerte, maaaring makakuha paminsan-minsan ang isang High Zuan Dao technique mula sa isang mataas na ranggo na auction. Gayunpaman, ang D-level Dao technique ay masasabing napresyuhan ng lampas sa merkado dahil minsang narinig na sa imperial na kabisera ng Jiama Empire, ang presyo ng D-level Dao technique ay tumaas sa abot langit na presyo na humigit kumulang 10 milyon, nakatumbas ng isang buong taon ng buwis mula sa buong Jiama Empire.
Bagaman ito ay isang grado lamang ng pagkakaiba, ang presyo sa pagitan ng dalawa ay higit sa 100 beses. Mula dito makikita na ang Zuan level at D-level ay dalawang ganap na magkaibang konsepto. Sa pag-iisip tungkol sa halos maalamat na antas na ito, kumulo ang damdamin ni Xiaoyan, nagnanais na mapilitan si Yao Lao na ituro ito sa kanya kaagad. Gayunpaman, pagkatapos isaalang-alang ang katayuan at relasyon sa pagitan nilang dalawa, nagpasya siyang masunurin na talikuran ang nakakatawang ideyang iyon. Guro, kailan mo ako tuturuan ng alchemy? Pansamantalang binitawan ang mga iniisip ng D-level Dao technique, muling nagtanong si Xiaoyan. Ang alchemy ay hindi sinadya upang matutunan sa maliit at maliit na angkan na ito. Sagot ni Yao Lao habang umiiling. Nakangiting nagpatuloy siya. Bukod pa rito, halos kalahati na ng oras ang lumipas mula nang gumawa ka ng 3 taong taya sa pagitan mo at ni Nolan Yanran. Kamangmanga na manatili pa sa Wutan City, ang bilis ng pagsasanay dito ay masyadong mabagal. Higit pa rito, hindi ako makagamit ng ilang paraan ng pagsasanay dahil sa komplikado at iba't ibang dahilan. Kaya gusto kitang dalhin sa isang paglalakbay sa pagsasanay ng bahagya sa mahigit 1 taon. Mahigit 1 taon. Nang marinig ito, medyo nag-alinlangan si Xiaoyan, ngunit nang maisip niya ang mayabang na babaeng iyon, determinado siyang tumango at sumagot. Sige, 1 taon lang. Kailan tayo aalis? Maghintay tayo ng 2 buwan. Nakangiting sabi ni Yao Lao. Bakit maghintay ng napakatagal? Nagtatakang tanong ni Xiaoyan. Dahil 1 buwan mamaya ay ang oras para sa Jianan Academy na mag-enroll ng mga bagong estudyante at kailangan mong magparehistro. Bahagyang ngumiti si Yao Lao habang sumagot. Inilibot ni Xiaoyan ang kanyang mga mata, pilit na ngumiti at nagtanong. Ano ang kailangan kong gawin doon? Hindi ako nagkukulang sa Chi methods o Dao techniques, ano pa ang maituturo nila sa akin? Hindi ko hinihiling na may matutunan ka doon. Binigyan siya ni Yao Lao ng mata habang nakakunot ang kanyang mga kilay. Ibinaba ni Yao Lao ang kanyang boses, sinabi ni Yao Lao. Kailangan mong pumunta sa Jianan Academy para maghanap ng isang uri ng Heavenly Flame. Dati akong nakakuha ng katalinuhan na sa Jianan Academy ay dapat mayroong isang uri ng Heavenly Flame na tinatawag na Fallen Heart Flame. Ang Heavenly Flame na ito ay nireranggo sa 14 sa Heavenly Flame list na ito, kung makukuha mo itong Heavenly Flames list. Posibleng mag-evolve. Fallen Heart Flame. Marahang ibinulong ni Xiaoyan ang kakaibang pangalan na ito sa kanyang sarili habang unti-unting nagningning ang kanyang mga mata. Battle Through the Heavens. Kabanata 69. Ang galit na si Zun-Er. Matapos ayusin ang lahat, dahan-dahang lumabas si Xiaoyan mula sa kuweba. Kasunod ng landas ng bundok, palihim siyang umakyat sa tuktok ng bundok at sumulyap upang tingnan kung walang ibang tao sa paligid. Sa wakas, nakahinga siya ng maluwag, gumawa siya ng malalaking hakbang habang diretsyong naglakad patungo sa bahay ng clan. Masayang bumalik sa angkan, nakasalubong ni Xiaoyan ang 3 clan elders na nagmamadaling dumaan habang sila ay nagyakapan sa kanya sa harap ng courtyard. Sa paghinto ng kanyang hakbang, medyo naguluhan si Xiaoyan sa madilim ngunit galit na mga mukha ng 3 elder na kalis lang. Sino ang nakasakit sa kanila ngayon? Namangha, umiling si Xiaoyan at lumingon upang makita ang isang berdeng nakadamit na batang dalaga na tumatakbo palabas mula sa isang gilid ng landas upang tumayo, payat at eleganteng, sa kanyang harapan. Nang makita ang kaibig-ibig na si Zun-Er na may nakangiting ekspresyon sa kanyang mukha, bumilis ang tibok ng puso ni Xiaoyan. Sa pag-iisip pabalik sa kung ano ang itinanong ni Yao Lao sa kuweba, ang kanyang mukha ay nag-init habang siya ay medyo nagkasala na ibinaling ang kanyang tingin sa langit upang kumilos na parang nag-iisip. Bahagyang natulala sa hindi pangkaraniwang pag-uugali ni Xiaoyan, ilang sandali lang ay umiling si Zun-Er dahil hindi niya matukoy ang dahilan ng pagbabagong ito. Sa isang hakbang pasulong, sinulyapan niya si Xiaoyan nang makita ang pagtataka sa kanyang maselang mukha. Parehong kamay sa kanyang likod, sumando siya hanggang sa may 1 sentimetro na lang ang pagitan nila, nagkunwari siyang ngumiti at sinabing. Senior Brother Xiaoyan, nakalusot ka na sa Daoshe. Dahil sa mabango, mainit na hininga na dumampi sa kanyang mukha, si Xiaoyan ay pansamantalang nawalan ng talino.
Galit na ipinilig ang kanyang ulo upang basagin ang spell, mariin niyang ibinaba ang kanyang puso. Tinatapik-tapik ang ulo ng dalaga na kasing tangkad niya, mapang-asal niyang sinabi. Bakit hindi mo ako hayaang magsabi ng sarili ko para bigyang kasiyahan ang aking mapagmataas na ugali? Nang marinig ito, bahagyang lumiko ang mga mata ni Zon-er sa hugis ng magandang crescent moon. Gaya ng dati, iniabot niya ang isang makatarungan, maselang kamay at sinimulang pakinisin ang mga tupi sa damit ni Xiaoyan. Noong nakaraan, nang si Xiaoyan ay tretuhin ng ganito ni Zon-er, hindi siya nagdalawang isip tungkol dito. Ngunit ngayon, pagkatapos na ilantad ni Yao Lao ang damdamin sa kanyang puso, bigla siyang nabalisa sa kilos na ito. Malapit sa landas na ito, dumaan paminsan-minsan ang ibang mga angkan. Nang makitang tinutulungan ni Zon-er si Xiaoyan na ayusin ang kanyang mga damit na parang asawa, hindi nila maiwasang mapuno ng inggit. Habang inihilig niya ang kanyang ulo upang tingnan ang kanyang maislan at walang kapintasang mukha, isang hibla ng pinong itim na buhok ang bumagsak sa kanyang noo. Binigyang diin nito ang kalakihan ng kanyang mga mata na tuloy-tuloy na gumagala, isang nakakaantig na tanawin. Nakatitig ng blanco kay Zon-er, ang bilis ng paghinga ni Xiaoyan ay unti-unting tumaas habang ang kanyang titig ay nag-iinit sa matinding damdamin. Senior Brother Xiaoyan. Ikaw, anong tinitingin-tingin mo? Tahimik na nagreklamo si Zon-er pagkatapos niyang tapikin ang mga tupi sa damit ni Xiaoyan. Sa wakas ay namulat na siya sa madamdaming titig nito, namumula ang pisngi bilang tugon. Oh. Nang natauhan siya, naging kulay pink din ang mukha ni Xiaoyan. Sa kabutihang palad, ang kanyang balat ay mas makapal kaysa kay Zon-er, pagkatapos ng pagkukunwari ng dalawang ubo, siya ay walang pakialam na sumagot. Wala lang, mas lalo lang gumanda si Zon-er. Nang marinig ang mga salita ni Xiaoyan, hindi sumagot si Zon-er at marahang humirit. Gayunpaman, ang kanyang malarosas na labi ay umangat upang bumuo ng isang nalulugod na ekspresyon. Oh, tama. Nang maalala ang isang bagay, biglang sumulyap si Zon-er sa katawan ni Xiaoyan bago malumanay na nagtanong. Dahil si Senior Brother Xiaoyan ay umabant na sa Daoshe, kung gayon ang isang chi method ay natutunan na rin. Naninigas ang ekspresyon ni Xiaoyan habang nahihiyang tumango bilang pagsang-ayon. Ang mga manipis na daliri ay dumaikit sa kanyang snow white na baba, si Zon-er ay tumawa ng masaya at sinabing. Ipapaalam mo ba kay Zon-er kung anong antas ito ng chi method? Ubo. At chi methods. Ay bagay lang, bukod pa rito. Basta ang isa ay nagsusumikap, hindi ba mahalaga ang level? Sagot ni Xiaoyan habang siya ay nagpakawala ng mahinang tawa. Sa pagmamasid sa ekspresyon ni Xiaoyan, isang mapanganib na kislap ang dahan-daang lumitaw sa mga mata ni Zon-er, ngunit ang kanyang tono ay nanatiling malumanay habang sinasabi niya. Senior Brother Xiaoyan, tingnan mo lang si Zon-er. Sa sutil na si Zon-er, walang magawa si Xiaoyan na nagkibit balikat habang iniunat niya ang isang kamay. Ilang sandali pa, lumitaw ang mahinang dilaw na liwanag. Senior Brother Xiaoyan, ito ba ang mas magandang teknik na pinag-usapan nyo? Nakatitig sa mapusyaw na dilaw na kumikinang na tila mapapatay anumang sandali, ang mukha ni Zon-er ay medyo hindi magandang tingnan. Nakaawang ang malarosas niyang labi, na nagpapakita ng galit sa kanyang puso. Awkward na tumawa si Xiaoyan, hindi sigurado kung paano ipapaliwanag. Malinaw na alam mo na kung nagtataglay ka ng isang mataas na grado na paraan ng chi sa mga unang yugto, hindi sinasabi na ito ay makikinabang sa iyong pagsasanay sa hinaharap. Ngunit tinanggihan mo ako, hindi sinusubukan ni Zon-er na bigyan ka ng kawang gawa. Pinakamasamang sitwasyon, maaari mong ibalik ang pamamaraan ng chi kapag nakakuha ka ng isang mas mahusay. Gayunpaman, ngayon ay nagsasanay ka na ngayon sa pinakamababang antas ng chi methods, hindi ba? Bumukas ang mga mata ni Zon-er habang galit na nakatingin kay Xiaoyan. Ang kanyang mahabang pilikmata ay kumikinang sa kahalumigmigan. Dahil may kakayahang gawin ang matamis na si Zon-er na gumamit ng ganitong paraan ng pananalita, posibleng isipin kung gaano nalilito at galit na galit si Zon-er sa mga aksyon ni Xiaoyan. Habang ang kanyang mga mata ay nahulog sa isang Zon-er na kagat-kagat ang kanyang mga labi habang matigas ang ulo na umaasa ng sagot mula sa kanya, si Xiaoyan ay walang magawang umiling.
Pinilit niyang ngumiti at sumagot sa mahinang boses. 10 taon na tayong magkasama, hindi mo pa rin ba ako naiintindihan? Sa tingin mo ba ay ako ang magiging uri ng tao na magpapakawala ng mataas na antas ng chi method at sa halip ay magsanay ng pinakamababang antas ng chi methods na parang tanga? Ngunit ang iyong method ay walang alinlangan na nasa mababang antas ng huwang, nararamdaman ko ito. Matigas na iginiit ni Zon-er matapos marinig ang tugon ni Xiaoyan. Kahit na medyo nawala na ang galit sa mukha niya. Ang isang libro ay hindi mahuhusgahan sa pamamagitan ng pabalat nito, sa kasalukuyan ay hindi kumbinyente para sa akin na sabihin sa iyo ng detalyado ang tungkol sa dahilan ngunit balang araw sa hinaharap, mauunawaan mo. Ang kasalukuyan ako ay tiyak na hindi hinahayaan ang aking mga emosyon na ulapin ang aking paghuhusga. Sabi ni Xiaoyan habang siya ay nakangiti. Talaga. Nakatingin sa seryosong tingin kay Xiaoyan, si Zon-er ay natahimik saglit bago nag-aalangan na muling nagtanong. Oo, totoo, syempre totoo. Mabilis na tumanggaw si Xiaoyan. Sa takot na ipagpatuloy niya ang pagtatanong tungkol sa isyo, mabilis niyang binago ang paksa sa pamamagitan ng pagtatanong. May nangyari ba sa clan kamakailan? Bakit hindi komportable ang mga ekspresyon ng mga matatanda? Oo. Kamakailan lang ay nagawa ng GLI clan na mag-imbita ng unang antas na alchemist mula sa Diyos na nakakaalam kung saan. Sa kasalukuyan, ang kanilang marketplace ay may bagong remedyo na tinatawag na Return of Spring Powder. Ang remedyong ito ay mura ngunit epektibo, kaya ito ay lubos na tinatanggap at minamahal ng mga mersenaryo sa Wotan City. Tumanggo si Zon-er habang nakakunot ang kanyang mga kilay at nagpatuloy sa pagpapaliwanag. Dahil sa impluensya mula sa Return of Spring Powder, halos kalahati ang traffic sa Shao Clan Marketplace at dahil sa pagkalugi na ito, ang mga merchant mula sa marketplace ay lumipat sa GLI Clan's marketplace. Bagamat ilang araw pa lang ay nabahala na ang Shao Clan ay nagdurusa na sa ekonomiya. Ang kaganapang ito. Nang marinig ito, tumanggaw si Xiaoyan bilang pag-unawa, hindi nakakagulat na ang tatlong elder ay may malungkot na ekspresyon. Bahagyang ipinikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata habang hinihimas ang kanyang ilong, nanunuya sa kanyang puso. Isang unang antas alchemist lang, iniisip ba talaga ni GLI clan na bagay siya? Battle Through the Heavens. Kabanata 70. Pagsisiyasat. Nakahanap ng dahilan si Xiaoyan para makipaghiwalay kay Zon-er bago palihim na lumabas ng clan. Mabilis na huminto para mag-isip, nagpasya siyang pumunta sa pinakamalapit na maliit na palengke na pag-aari ng GLI clan. Bagamat hindi siya interesadong tulungan ang mga elder na mapagan ang kanilang mga problema, umaasa siya sa kanyang mga kakayahan, makakatulong siya sa kanyang ama. Para tumulong, kailangan niyang malaman kung saan magsisimula, kaya kailangan munang imbestigahan ni Xiaoyan ang mga pamilihan ng GLI clan. Ang maliit na palengke na ito na pagmamayari ng GLI clan ay nakaposisyon sa isang medyo malayong lugar at sa gayon ay karaniwang tinatangkilik ng isang maliit na tao. Gayunpaman, nang pumasok si Xiaoyan sa palengke, nabigla siya sa masikip na mga lansangan at nakakabinging hiyawan ng mga tao. Sa malawak na kalye, dumagsa ang mga tao. Nagsisigawan ang ilang walang saplot at matipunong mga lalaki habang desperadong nagtutulak sa mga tao. Mula sa mahinang amoy ng dugong naglalabas mula sa mga lalaking ito, malamang na mga mersenaryo silang uhaw sa dugo. Dahil sa madalas na pakikipag-ugnayan sa kamatayan, pinanghawakan nila ang isang mahusay na pag-ibig para sa mga ointment sa pagpapagaling, pagkatapos ng lahat, kapag tumagos ng malalim sa mga mapanganib na lupain, ang isang maliit na healing ointment ay maaaring ang tamang presyo upang bilhin muli ang buhay ng isang kasama. Nakatayo sa pasukan ng palengke, nakita ni Xiaoyan ang ilang mersenaryo na may bitbit na maliliit na kahon na gawa sa kahoy habang nagtutulak palabas sa karamihan bago masayang tumakbo palabas ng palengke. Ang mga kaso na iyon ay dapat na naglalaman ng Return of Spring Powder, tama ba? Tahimik na bumubulong sa linyang ito, pumasok din si Xiaoyan sa kalye at ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang mabaon sa karamihan. Sa isang stall na nagbebenta ng Return of Spring Powder, gumastos siya ng 100 ginto para makabili ng isang case. Hawak ang bag habang siya ay muling nagpupumiglas mula sa karamihan, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Xiaoyan.
Sa pag-iisip sa mga mapagmataas at naiinip na mukha ng mga nagtitinda ng gamot, hindi niya maiwasang mapait sa kanyang puso. Ang mga asong ginagamit ang kanilang posisyon para mang-aapi ng iba. Habang naglalakad siya palabas ng palengke dala ang case, itinaas ni Xiaoyan ang takip ng case. Sa loob nito ay may 10 maliliit na bote na gawa sa isang krudo, marahil ang pinakamababang grado ng jade stone. Imposibleng mapanatili ang bisa ng gamot sa ganitong uri ng materyal. Pagbukas ng bote, isang bahagyang berdeng likido na naglalabas ng napakahinang amoy ng gamot ay natagpuang nakapaloob sa loob. Guro, matatawag ba itong gamot? Medyo namangha sa diluted na gamot, hindi nakatiis si Xiaoyan kundi magtanong sa kanyang puso. Oo, mabibilang ito bilang ang pinakamababang grado ng gamot sa pagpapagaling na may ilang mga epekto sa pagpapagaling. Ang ganitong uri ng simpleng gamot sa pagpapagaling ay hindi mahirap gawin at dahil sa pagiging karaniwan nito, maaari lamang itong ibenta sa murang halaga. Ito ang dahilan kung bakit iilan lamang sa mga unang antas na alchemist ang nag-abala sa paggawa nito. Ito ay talagang napakamura. 100 ginto para sa 10 bote ay 10 ginto bawat bote. Para sa isang alchemist, ito ay talagang nakakahiya. Bahagyang tumango, si Xiaoyan ay nag-alinlangan saglit bago nagtanong. Guro, mayroon ka bang mga remedyo na medyo mas mahusay kaysa dito? Marami, ngunit ang mga potion na iyon ay masyadong mababa ang antas kaya bihira akong gumawa ng mga ito. Huminto si Yao Lao bago muling nagsalita. Gusto mo bang gawin ang mga ito para sa Xiao Clan? Mabuti yan dahil isa ka ng Daoshe, oras na upang subukan ang iyong kamay sa pagdadalisay ng ilang gamot. Oh, mag-aayos pa ako. Bahagyang nagulat si Xiaoyan sa mga salita ni Yao Lao. Maaari ba na inaasahan mo pa rin akong personal na haharapin ang ganitong uri ng bagay? Malungkot na sumagot si Yao Lao bago magpatuloy sa kanyang mga tagubilin. Una, pumunta sa auction house para humanap ng medyo mas mahusay na kalidad na kaldero ng gamot. Pagkatapos, kailangan mong bumili ng malaking batch ng mga pangunahing sangkap ng gamot. Sa mga unang yugto, ang isang bagong alchemist ay umaasa sa mass-producing pill para magkaroon ng karanasan. Dinilaan ni Xiaoyan ang kanyang mga labi na may sabik na ekspresyon sa kanyang mukha. Inihagis ang kaso sa kanal sa gilid ng kalsada. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kinaroroonan ng Primer Auction House. Bago siya dumating sa auction house, muling sinuot ni Xiaoyan ang itim na mantle sa isang tagong sulok bago siya naglaan ng oras upang dahan-daang lumapit sa auction house. Ang lahat ng staff sa Primer Auction House ay pamilyar na sa disguise ni Xiaoyan, kaya nang makita nila ang isang figure na nakasuot ng itim na mantle na dahan-dahang umaasenso mula sa malayo, isa sa kanila ang mabilis na pumasok sa auction house upang ipaalam kina Yafei at Guni. Nang marinig ang anunsyo ng kanilang mga subordinate, sabay-sabay na iniwan ni Yafei at Guni ang kanilang kasalukuyang trabaho para humarap sa pintuan ng auction house at todong ngiti sila habang inaakay si Xiaoyan sa guest room. Ginawa ko ang pagbisitang ito upang hingin ang iyong tulong sa pagkuha ng isang dekalidad na kaldero. Umalangaw-ngaw ang matandang boses mula sa ilalim ng itim na gown. Pagkatapos, gamit ang dalawang kamay, dinala niya ang tasa ng tsaa patungo sa kanyang bibig upang humigop. Alam ang katayuan ng kabilang partido, hindi nagulat si Yafei sa kanyang kahilingan. Nakangiti habang tumatango-tango, sinenyasan niyang tawagan ang isang nagsisilbing babae. Marahan na binigyan ni Yafei ang babae ng ilang tagubilin bago iwinagayway ang kanyang kamay para paalisan ang babae. Hahaha, Ginoo, dumating ka sa tamang pagkakataon, kaninang umaga lang nakatanggap ang auction house ng medicine cauldron na pinadalisay ng nagninangas na apoy. Ang kalderong ito ay ginawa ng sikat na panday mula sa Jiama Empire, Master Heer. Hindi lang pinalalakas nito ang Daochi Flame, gawa rin ito ng ilang bihirang mga metal na nakakatulong sa mga araw na ito na madagdagan ang tsansa ng gamot. Ang mga kaldero ay lubos na pinupuri ng mga alchemist ng Jiama Empire. Paliwanag ni Yafei habang nakangiti, gumagalaw ang kanyang mga mata ng nakakaakit. Ma'am. Bahagyang nalulugod ang tono ng matandang boses. Bahagyang nag-alinlangan bago muling nagtanong. Maghanda din para sa akin ng mababang antas na storage ring na may 500 tangkay ng blood clot grass, 600 bone growing flower, 500 poppy flowers, 500 lively fruits.
Nang marinig ang mga kahilingang ito, bahagyang tumaas ang mga talukap ng mata ni Guni. Kahit na ang pinakamababang grado na storage ring ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 70 hanggang 80,000 at kahit na ang mga huling sangkap ng gamot ay hindi gaanong bihira, ang malaking dami na kinakailangan ay nangangahulugan na ito ay kukuha ng hindi bababa sa 100,000 ginto upang maghanda. Panghuli, kung ang medical cauldron na binanggit ni Yafei ay na-auction, maaari itong makakuha ng presyo na humigit kumulang 150. Ang lahat ng mga bagay na ito ay idinagdag, kung walang 300,000 ginto ay mahirap pangasiwaan. Si Yafei ay natigilan din sa kahilingan. Ang auction house ay hindi lamang niya pag-aari at kaya kailangan niyang iulat ang karamihan sa mga kita at transaksyon sa punong tanggapan. Ang pribadong paggamit ng 300,000 halaga ng pondo ay hindi imposible ngunit tiyak na malalaman ito ng kanyang mga nakatataas. Bahagyang nakagat ang kanyang mapupulang labi at naglaan ng kaunting oras upang timbangin ang mga benepisyong may dudulot ng isang pang-apat na tier alchemist. Nagbigay ng madaling ngiti si Yafei habang sinabi niya. Ginoo, ang lahat ay ihahanda sa loob ng 1 oras. Haha, mabuti. Sa unang pagkakataon sa harap ni Yafei, ang karaniwang hindi masigasig na tono ni Yao Lao ay napalitan ng masayang tawa. Isang makatarungang kamay ang lumabas mula sa ilalim ng itim na gown upang mangisda ng isang asol na jade card at ilagay ito sa mesa. Ngumiti si Yao Lao at nagsabi. Hindi ako sigurado kung sapat na ang perang ito para sa mga pagbili. Ngunit maaari kang magdagdag ng isa pang set ng mga materyales sa Chi Gathering Peel. Nang marinig ang sinabi, bahagyang nagbago ang kutis ni Guni. Isa pang hanay ng mga materyales para sa isang Chi Gathering Peel. Hindi kaya isa pang 50,000 ginto. Bahagyang bamuka ang mapupulang labi, medyo nagalit din si Yafei. Kahit na ang kabilang partido ay isang pang-apat na antas ng alchemist, ito ay sobra. Bagamat siya ay galit, iningatan ni Yafei ang mga damdaming ito sa kanyang puso, hindi pinapakita kahit kay titing na kaunti sa kanyang magandang mukha sa pamamagitan ng pagbibigay ng ganap na nakangiting ekspresyon. Saglit na nag-iisip sa sarili, napatawa siya ng mapait sa kanyang puso. Sa pagpapaalala sa kanyang sarili na kung minsan ay kailangang magsakripisyo para sa higit na kabutihan, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang bumuntong hininga at tumango, na nagpapahiwatig ng kanyang pagsang-ayon. Hahaha, mukhang nagkamali kayong dalawa. Ang hanay ng mga materyales na ito ay hindi para sa aking sarili, naisip ko lamang na tumulong sa pamamagitan ng paggawa ng Chi Gathering Peel para sa iyo. Ang pagpayag sa inyong dalawa na magbayad para sa halaga ng mga materyales ay hindi dapat masyadong tama. Malamig na tumawa ang matandang boses. Ang isang bahagyang nataranto ngunit maganda pa ring mukha ay biglang napuno ng kagalakan. Ang talino ni Yafei ay pansamantalang nagkalat sa biglaan ngunit kaaya-ayang sorpresa na ito. Makalipas ang maikling panahon, sa wakas ay napigilan ni Yafei ang namumula niyang mukha at kumalma. Nakipag-eye contact sa kaparehong masayang Guni, medyo kinakabahan siyang sumagot sa mahinang boses. Kung gayon kailangan kong magpasalamat sa iyo Ginoo.